2 Corinthians chapter 9 verse 7, Tagalog po ang inyong ilagay dyan. At ang naman po babasahin na English. Anda. Nakita na ho ba? Basa. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos, pakipagpala po na yung mga salita ng iyong basbas, panguna, kalinga, pagpapatawad, kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po nag-aaral sa usaping paglagong Kristiyano. Amen. Ang ating ibig sabihin ng paglagong Kristiyano ay habang natagal, tayo ay palapit sa Diyos. At ang palapit sa Diyos, habang natagal, ay nakapit sa Diyos. At habang nakapit sa Diyos, nagiging hawig ni Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng paglagong Kristiyano. At ating tinalakay ay yung evidence. That is the Bible. Mahalaga po ang Bible. Walang Kristiyanong lalago sa Panginoon at titibay ang pananampalataya sa Diyos na wala ang Bible. Then yung entreaty, pinag-aralan natin, yun po ay pananalangin. Ang Kristiyanong hindi talaga nananalangin ay hindi lalapit ang buhay sa Diyos. At ang sabi natin, ang panalangin ay hindi lang sa panahon ng may inkob. Ang panalangin dapat may inkob o wala ay nananalangin. Ngayon naman po, ang isa sa mahalagang sangkap para tayo po'y lumagos, Panginoon, ay ang pagbibigay. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay eager to give. Eager to give. Eager to give. Kayo ba naniniwala sa Diyos? Oo. Naniniwala ho ba kayo sa Diyos? Noong Miyerkules, ang ating mensahe prayer, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Ano? Sambahin nawa ang ngalan mo. Ang Diyos ho ba ay iyong Ama? Kapag ang Diyos ay sinasamba mo, may respeto ka sa Kanyang salita. So kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, dapat naniniwala ka rin dito. At sana, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang pakiramdam mo'y masaya. Hindi ka parang inuusig. At hindi yung ikaw ay nabibigatan. Dahil lang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita, kung kaya nga't hindi mo dinirinig o hindi ka nag-i-enjoy dito, malamang-lamang na hindi ka kanya. So kung ikaw ay sa Diyos, dapat masaya kayo ngayon. Dahil makikinig kayo ng salita ng Diyos. As sabi po ng verse 7, for God loveth a cheerful giver. The word cheerful, ang ibig sabihin niyan ay merry. Masaya, prompt, or willing, mabilis. Yung pagsunod ay wala ng paggatol-gatol. Yung promptness, ibig sabihin ni wala nang dahilan. Kung pag sinugo ay gawa agad. Yan ang ibig sabihin ng willing o cheerful. Pag ikaw ay inatasan ng isang bagay, hindi ka na nagpapatumpik-tumpik. Ginagawa mo agad ang iniuutos sa iyo. Yun po ang willing. Are you there? At ang gusto ng Diyos, pag ikaw ay magbibigay, huwag nang patumpik-tumpik. Bibigay din lang Tama. Pag sinabi po namang willing, eager, prepared, ready. Pag sinabi namang eager, excited by ardent. So, ibig sabihin, kung ating aralin, yung ating pamagatang, ibig sabihin natin, tayo excited na excited magbigay. Yan po ang cheerful giver. Cheerful giving. Excited magbigay. Parang excited na excited nga kayo. Kahit ba may inkob, excited pa rin kayong pumunta dito? O yung iba nga iba, tuwang-tuwa, yes, may inkob. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
Amen? Ako'y natutuwa sa Panginoon at sa inyo. Sa totoo na po. Mapipisil mo nakikita mo lalo ang taong sa Diyos ay nakatingin. Tama ba? Alam niyo po, kahit paano ang ganda ng dahilan yung wala kayo dito, may naghahalong dahilan kung bakit wala kayo dito. Kumbaga sa alak, na 4 kantos, marami ang 7-up. Bagaman may alak, pero mas marami ang 7-up. Pwedeng kaya wala ka dito dahil mahal mo din ang Diyos, kaya so nag-iingat ka lang. Mas malamang yung pag-iingat at yung sa sarili. Kakaunti yung alak ng pang-Diyos. Pero narito, puro ang alak. Kaya ako nalalasing na sa inyo eh. Amen? Okay. Ang tanong ho, kapag ho ba tayo ay eager magbigay, nakakatulong ba talaga itong magpalago ng ating pananampalataya? Tama ho ba? Bakit, Pastor, pag ako'y nagbibigay ng tithes na masaya, eager, talagang excited, nagbibigay ako ng first fruits, cheerful. Pag sinabi cheerful, excited. Ito ba talaga yung nakakapagpalago ng aking pananampalataya? Kayo mga nagbibigay, nakakatulong ba talaga ito sa inyo para lumago sa Panginoon? Out of this verse, tingnan po natin kung bakit ito talaga yung nakakatulong sa paglagong Kristiyano. Ngayon, kung ginagawa mo ito at hindi ito nakakatulong sa iyo, bakit? Ito, tatandaan niyo uli ha, nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos? Hindi ko ito salita, hindi ko ito invento. Anyo pa, pakinggan ay salita ng Diyos. Kung ito'y salita ng Diyos, positibo. Tama ba? Ang salita ng Diyos ay positibo. Ngayon, ang inyong puso ay positibo rin ba? Ngayon, kung negative ang iyong puso, ay talagang dito makakatulong. Is your heart positive? Is the Word of God positive? Combination of positive Word of God and positive heart of God, pag nag-meet, meron kaya itong bad results? Pag nagsama ho ba ang positibo pareho? Salita ng Diyos ay maganda, ang puso may maganda. Meron kaya masamang resulta yan? Ngayon, kung ikaw ay nagbibigay ho ba kayo ng tithes? Nagbibigay ho ba kayo ng offering? Nagbibigay ba kayo ng first fruits? Ito ang tanong, nakatulong ba sa iyo? Sa iyong relasyon sa Diyos? Nakatulong ho ba? Ngayon, kung ito'y hindi nagpapalago sa iyo, negative ba to? May mali ba ito? So kung ito'y tama, bakit hindi makakatulong? Are you with me? Sabi ninyo, pagka kayo may baby, painumin ng gatas para lumakas. Ngayon, kung gatas talaga ang iniinom, makakasama ba talaga? Hey, are you with me? Pwede bang magpasama ang mabuti? Are you with me? Are you listening? Paki-assist muna sa bata. Taas ang kamay na nagtatights, nag-offering, nag-first fruits. Ang tanong, nakakatulong ba ito sa iyong spiritual life? Ano? Nakatulong ba? At kung hindi, ay bakit? Ako iniwala, mamamatay ako pag ako'y uminom ng lason. Eh, meron nga nakainom ng lason, nakakalibre pa. Tama? I bet naman ikaw ay nakinig, nag-apply na salita ng Diyos, ikaw ay napasama. Parang imposible. O baka naman, tayo talaga ang masama. Hindi lang natin maamin. Are you there? 5 bagay ang bakit ang eagerness to give or eager to give
will help us to grow. Number one, ang sabi po ng talata, every man according as he purposes. Tagalog, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Actually, yung purpose, tininan po yung purpose na yan sa Grego. Ang idea po na yan ay prepare. Prepare. Ano ba ibig sabihin ng prepare? Hindi po yung ready, prepare. Kung sa mga translation ng Bible, may NIV, may ASB. Pero sabi ng mga pastor, mas prepare ko ang King James. Out of many translations of the Bible, mas prepare ako sa King James. Kumbaga sa semento, merong eagle. Ano pa yung iba? Merong? Hindi, meron pang iba. Yung iba pa. Marami ako na-encounter niyan eh. Ilang klase na yan. Eagle, meron bang fortune. Pero sabi mas prepare ako sa fortune. Out of many kinds of cement, yung ay mas tiwala ako sa fortune. Pag sinabi purpose set, ang ibig sabihin nito, kumbaga sa brands, mas pangunahin ito sa akin. Marami namang klase ng motor, pero ako'y doon sa Honda. Nagamit din naman ako ng Yamaha. Nagamit din naman ako ng ibang brands, pero mas pabor ako sa Honda. Tama ba? Ay, hindi na siya ibig sabihin. Pagdating ng aking pera, ako'y nabili din ang gusto ko, pero pangunahin ang sa Panginoon. Tama ba? Kumbaga sa Bible, sa salit-salin, maraming salin, una sa akin ang King James. Una sa akin ang Lafarge. Una sa akin ang Honda. Pag sa pera, sa budget, una sa akin ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng as He purposed. Ang Diyos ay una. At ako hiniwala mga kapatid, walang Kristiyano hindi lalagaw pag ang Diyos ang una. Marami kang ginagastos. Pero alin ang pinaka-prepare mong paggastusan? Are you with me? Amen. Sa totoo na, marami tayong pinagagastusan, pero alin ang prepare nating gastusan? Every man according as he purposed in his heart. Ang excitement to give proves love for God. And loving God guarantees growth. Bakit ito nagpo-prove ng pag-ibig sa Diyos? Kasi siya ang prepare. Siya yung pangunahin eh. Every time I gave my tithes offering on my first fruits, kahit wala akong damdaming nararamdaman, I love the Lord. Bakit? Siya yung una eh. Hindi mo na kinakailangan laging mag-emote ka para maramdaman mong mahal ang isang bagay. Yung ginagawa mo lang ang isang bagay dahil siya ang pangunahin sa iyo, you love the Lord. Amen. Ay pagka ikaw ay sasangguni lagi sa damdamin mo, pabago-bago yan. Sisimba ba ako o hindi? Sisimba ba ako o hindi? Ay main ko, hindi. Feeling is not the basis of love. Feelings will follow. But not the basis, the ground or foundation. Are you with me? The word purposed, I prepare God above all. Siya ang una sa akin. Sino ang una sa pera mo?
Yeah, tahimik na uli. May inkub. Hindi maaaring hindi lalago ang nagmamahal sa Diyos. So, totoo na po. Hindi maaaring hindi lalago ang nagmamahal sa Diyos. At kapag tayo pala nagbibigay ng masaya, eager, we are making God the first in our lives. Are you there? Yan po ibig sabihin kasi ng sinasabi natin na cheerful, eager. And when we say eager, that is we love the Lord. Oh, mahal mo ba ang Panginoon? Don't tell me you love the Lord without eagerness to give. Mahirap sinabi ni Rizal, huwag mong isipin kung anong makukuha mo sa bayan. Ang isipin mo, anong maibibigay mo sa bayan. Tama. Sa church, huwag ka pupunta sa church para makakuha ng pakinabang. Dapat ang isipin mo, paano ako mapapakinabangan? Hey, are you with me? We cannot express our genuine affection, love to God without giving. Are you there? Nung ang Ama ay minahal tayo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Amen? For God so loved the world. That's not the end of the praise of that verse. For God so loved the world. That's all no. That He gave His only begotten Son. When you really in love, magbibigay ka. Sa madaling sabi, ang nagbibigay, nagmamahal sa Diyos. At ang nagmamahal sa Diyos ay awang ko naman kung hindi lumago yan. Tama? Walang tunay na nagmamahal sa Diyos, nalalayo sa Diyos. Ang idea nga ng pagmamahal, nalapit eh. Kaya nga kinasal yung dalawa eh. Nagmahalan. Eh di nagkapit. Saan naman kakita ang nagmamahalang naghiwalay? Tama ba? Walang nagmamahalang naghiwalay. Kaya nga naghiwalay, nag-away. Ang faktor na naghihiwalay, nag-away. Pero ang faktor na naglalapit, nagmamahalan. Kaya walang nagmamahal sa Diyos, napalayo sa Diyos. Kaya ang tanong ko, bakit nagbibigay ka, ay nalayo ka sa Diyos? There's nothing wrong with those scriptures. Are you there? Love gives. When the Lord Jesus Christ loved us, He gave Himself. Kilala niyo ba si Jacob? Kilala niyo ba si Jacob? Siya'y naglingkod ng 14 na taon nung mapaibig kay Rachel. Kasi niloko siya kay Leah eh. Tama? Naglingkod siya ng 7 taon. At ano sabi ng talata? Napakabilis, parang 1 linggo lang ang 7 taon. Kalain mo yun? Nabasa niyo ba sa Bible? Nung magmahal si Jacob sa anak ni Laban na si Rachel. Kasi ang usapan doon, bago ko ibigay sa si Rachel, maglingkod ka muna sa akin ng 7 taon. Alam niyo ba dahil sa pag-ibig, parang 1 linggo lang ang 7 taon. Hindi na malayan yung habang taon dahil ang pag-ibig ay niluko pa. Dahil pala sa kultura nila, bago ibigay ang bunso, panganay muna. So ang ibinigay ay si Leah. Sumama ang lasa. O sige, maglingkod ka pa uli ng another 7 years. Kaya 14 na taon bago niya nakuha si Rachel. Pero sa kanya parang 2 linggo lang. Kaya magsakripisyo na nagmamahal.
Oh. Kaya hindi dapat naangal at nagre-reklamo yung nagmamahal. Mahal mo eh. Aba, ay nung buhatin, ni Ninang Biole, ang ninong ko na. Iwan ko, nagreklamo ang Ninang Biole. Sasabihin, pakinig ko nga sabi, kahit wala ko doon, anong gaan mo naman kune? Amen? Tama ba? So kung nagmamahal ka sa Diyos, huwag kang matitisod sa pagbibigay ng tithes. Huwag kang sasama ang loob pag ikay nagbibigay ng first fruits kasi walang nagmamahal na masama ang loob. Tama ba? For God loveth a cheerful. The word cheerful, masaya. Kaya nga, huwag magbigay ng masama ang loob. Nandiyan sa talatang yan. Hindi, kung ikay magbibigay, hindi dahil masama ang loob o dahil sa pangailangan. Ayaw ng Diyos ang masama ang loob. At ito naman ang tanong, ano naman ang ipinagsasama ng loob mo? Oh, sabi nga ni Ning nung siya gasino na ang ating ibibigay sa kanyang ibinigay. Oh, okay ba niniwala? Pag ikinagbibigay, lalago ka sa Panginoon. Ay bakit? Anong esensya doon? Tingnan niyo po ang Psalms 91. Tingnan niyo po ang Psalms 91. Nandiyo po ba kayo? Psalms 91, verses 14 hanggang 16. May nanonood ba sa live streaming natin? Ano sabi dyan? Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, mahal niyo ba ang Panginoon? Tingnan niyo kung napapasama ang nagmamahal sa Diyos. Tingnan niyo ha. Bibigyan ko yung, iiwanan ko yung, inuukil-kil ko yung prinsipyong pag minahal mo ang Diyos, lalago ka ba sa Kanya? Ito yung baliktad na tanong. Ikaw ba'y mapapasama talaga at mapapahamak pag minahal mo ang Diyos? Tas nga po ang naniniwala ditong siya'y mapapasama at mapapahamak pag minahal niya ang Diyos. Pero taas ang kamay ng naniniwala na kapag minahal mo ang Diyos, ikaw ay lalago. O, tingnan po natin. Tingnan po natin talata. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Yan. Gusto maligtas sa coronavirus? Mahalin mo ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, assignment yan eh. Basahin niya pagdating niya inyong bahay, Psalms 91. Alam niyo ba ang tunay na lunas sa lahat ng sakit? Si Jesus. At alam niyo ba ang dahilan ng lahat ng sakit? Yung ayaw mo kay Jesus. That's why Christ is the good news and at the same time, the bad news. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas. Saan daw ilalagay? Bakit ilalagay sa mataas? Dahil inilagak ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen? Ang tanong, nakakapagpa-matured ba? Nakakapag-develop ba? Nakakapagpalago ba ang pagbibigay sa Diyos? Ang sagot, itataas ka ng Diyos. Dahil minahal mo ako. Kaya ang tanong, kung nagbibigay ka, bakit ikaw ay palayo sa Diyos? Anong konteksto ng iyong pagbibigay? Ano ang basis? Kaya iniwala mga kapatid, hindi ho kayo nakikinig ng lason ngayon. You are hearing the pure milk, the pure word of God. Bakit yung masama magbubunga ng, yung mabuti, tapos sasabi mo pa naman, mabuti ang iyong puso. Pag nagsama ang mabuting salita ng Diyos at ang mabuting puso, bakit ito'y magbubunga ng masama? No way. Verse 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ayan. Yung palang yung prayer effective pag mahal mo ang Diyos. Kaya yung giver, pag ginanalangin, effective yan. Kasi mahal mo ang Diyos. Amen. Kaya ang susiho ng pagpapala, giver. Totoo yan. Hindi beggar, giver. In order for you and me to be blessed, be
a giver, not be a beggar. Are you listening? Amen. Yan ang sabi ng Bible eh. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Yan, ang daming problemado ngayon. Paano nga aking gagawing pag-iingat? Pero pag mahal mo ang Diyos, alam mo, okay lang mag-lockdown ng Manila. Mag-lockdown ng Batangas. Huwag lang ang iyong giving ang mag-lockdown. Tama? Pwedeng tayo i-quarantine, pero wag ang pag-ibig sa Diyos. I challenge you, brethren. I challenge you, brethren. Hindi ipapahamak ng Diyos, hindi ipapasama ng Diyos ang nagmamahal sa Kanya. Pero wag mong sabihin, mahal ko ang Diyos, na hindi ka naman nagbibigay. Dahil nung mahalin tayo ng Ama, ibinigay ang Kanyang anak. Nung tayo mahalin ng anak, ibinigay niya ang Kanyang sarili. Nung magmahal si Jacob, ibinigay ang 14 na taon. Ay nagmamahal ka sa Diyos. May corona lang, hindi ka na umattend. Kaya titistingan eh. Ang sabi nga huwag kayo magsipag-ibig ng salita, kundi ng gawa at katotohanan. Alam mo sa totoo, ito maniwala kayo. Mas mabilis makamatay ang takot. Hindi ang virus. Unang pinapatay na yan, yung galak mo sa Diyos. Yung gana mong maglingkod sa Diyos. Ay nabasa niyo ba si Elijah? The prophet of fire, pumatay ng daan-daang propeta ni Elijah, pero nung magalit si Jezebel, papatayin ko si Elijah, na-discourage eh. Nagtatago kung saan si Elijah dahil ng sariling takot. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalin siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Yan ang pinakamagandang vaccine, anti-incob. Love the Lord above all. We ought to love the Lord above all. Kaya nga, high view of God. Hindi high view of virus. Pambirang Kristiyano yan. Virus lang pala ang katapat mo. Ay ako sa totoong mamatay. I'm willing. Bakit? Palangit na ako. Amen? Ninong ko kaya mo gang isugal ang buhay mo para kaninang biyoli. Labas na sa ilong eh. Nyapat maanak ka ng 5 eh. Pagmahal mo ang Diyos. Listen, pagmahal mo ang Diyos, you can sacrifice. Sabi na aking asawa, tutol kami habang nasa daan. Papuntang Balete. Laging dinahiling ko, ang hirap doon ng jeep. Ang init. Pero sa totoo na ang ayaw ko, lulungkot lang ako. Dahil ang tatay ay paalis. Imagine, ilang taon kung hindi, baka doon na siya mag-stay. Kasama ko 17 taon. Nandito pag Miyerkules, nandito pag Linggo, wala siya ngayon. Mamimiss niya na married. Totoo na. Pero sabi sa akin ni Madam, tayo, sacrifice natin ang init. Sacrifice natin ang hirap ng jeep. Tama eh. Mahal ko eh. Hindi ako magsasakripisyo.
Saka kailan ka nakakita, pagpunta mo dito, nagsakripisyo ka. Ang sarap nga ng tayo dito, naka-aircon pa. Kayo ba yung lagay na isakripisyo na? Tama? Maliwanag ho ba? Ano sinabi niyang, every man according as he purposed. May salitang purposed, I prefer to give to the Lord. Why? Ang kasunod dyan, every man according as he purposed in his heart. Heart speaks about love. Are you there? So, pag ako'y nagbibigay ng aking first fruits, ng aking tithes and offering, dahil sa aking puso, ang Diyos ang una. Okay? Sa aking puso, ang Diyos ang una. Okay? Are you listening? You cannot prove the sincerity of your love without becoming God first in your giving. As He purposed in His heart. Nakatulong ho ba magpalago yan? Ang daming talata nating nakatulong eh. Sabi ng Psalms, ililigtas kita. Ilalagay siya sa mataas. So hindi bankrupt spiritual ang nagmamahal sa Diyos. Tama? Amen. Kung pwedeng mabankrupt ka sa alcohol, sa mas, naubusan ka. Pero pag mahal mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun ang ating pag-ingatan, yung pagmamahal sa Diyos. Are you there? Alam ko naman ang Diyos ay mahal ko. Oy, pwedeng sabihin niya, hindi naman sinabi karne. Every man according as he purposed in his heart. Hindi mo natapos doon eh. Sabi, so let him give. You cannot prove that you love the Lord unless you give. Ang sabi, so let him give. Hindi sinabi ng Bible, sapat na yung sinabi mong mahal mo ang Diyos. Pero sabi ng talata, so let him give. Huwag mo sabihin mahal ko na ang Diyos. Sabi ng Diyos, so let him give. Yung iba, alam ng Diyos na mahal ko ang Diyos. Alam ko ang Diyos ay mahal na mahal ko. At siya'y una sa akin. Sabi ng Bible, so let him give. Hindi pwedeng salita lang ang pagmamahal. Hindi pwedeng imik lang ang pagmamahal. Walang natutupad na kasalan na pag ang pagmamahal ay imik lang. Saan ka nakakita ang kasalan na pag-ibig ay mahal lang, imik lang? Kumusta yung giving? Nagmamahal ka ba sa Diyos? Can you say loudly, amen? Nagmamahal ka ba sa Diyos? So, let him give. Baka puro tindahan ang iyong binibigyan. Hey, baka puro ospital yan. Kung ngayon, mga kapatid, gumaling ka lang sa inkob, ku'y kinabiktima, kahit gumastos ka ng milyon-milyon. Pero protection mo pala, mahalin mo ang Diyos, pero tipid na tipid ka, hindi ka makapagbigay ng tithes. Sana'y mabiktima ka nga. Sorry po to say like that. Pero yan ang Bible. Hindi kayo tataas ng Diyos kung madamot ka sa Diyos. Amen. Amen. Naku, kalungkot. Number 2. Mauubos nga yung oras dyan lang. Eager to give, that means we love the Lord. Number 2, we low down to the Lord. We low down to the Lord. Ano ba ibig sabihin ng low down? Inferior, cheap, substandard, poor. Kasi the word let, ang sabi ng sumunod na talata, sabi ng pangungusap, every man according as he purposed in his heart, so let. The word let
allow, agree, yield, submit, obey. Hey. Alam mo kapatid, ang pagbibigay ay hindi lang po ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos, ipinapakita din natin yung ating pagpapakumbaba sa Diyos. Ang iyong ibaba ay ang puso, wag ang talukap mata. Hey, the word let, naman sabi ng talata, ngayon po, every man according as he purposed is God, number one to you. So let him give. Kung talagang mahal mo ang Diyos, edi gawin mo. Yan ang ibig sabihin niyan. So kaya pandalwa, low down, ibig sabihin, abay gawin mo. Nandiyan nyo ba yan? Meron akong support na 13,000 monthly. I prepare on my support yung giving sa Panginoon. Hindi ko ginagalaw ang first fruits. Ang support ko ng month of January, tapos na, naibigay ko ng lahat. Nagbibigay ako ng tithes. Nagbibigay ako sa mission. Nagbibigay ako sa help. Ang dami kong binibigyan. Kaya mayroong 40%. Are you there? Amen. Alam niyo ba, pagkuha ka ng support, halos, konti na lang ang higit sa kalahati. Ay naniniwala ako sa Bible eh. Mahal ko ang Diyos, edi siya ang una. Mahal ko ang Diyos, edi siya ang aking susundin. Dahil hindi ko pwedeng sabihin na ako ay eager sa Diyos, na hindi ako nagbibigay at hindi ako nasunod sa Kanya. Yung iba nga hesitant pa eh. Hindi eager, hesitant. Hey, nagdadalawang isip pa, magbibigay ba o ano, magbibigay ba o ano, magbibigay ba o ano, magbibigay ba ano. Pero pag maglolod, wala nang tanong-tanong. Pag maglulume, wala nang tanong-tanong. Pero pag magbibigay sa Diyos, bibigay ba o hindi, bibigay ba o hindi, bibigay ba o hindi. Nasaan yung willing? Readiness yan. Promptness. Are you there? Amen. Ako mo sa inyong giving. And don't tell me na ikaw ay magkakaroon ng tamang progreso sa iyong pananampalataya without as He purposed. So let. Pag sinabing let, hayain. Allow, payagi, agree, ayon. Hey! Pag sinabi, let us pray, edi lahat tayo nakayukot nakapikit, pag ikay nakamulat at kaganggang ka, hindi bagay sa yung let us. Tama ba? Hey! Are you listening? Nakikinig ka, pero kumusta ang first fruits mo? Kumusta ang first fruits mo? Kumusta yung tithes mo? Kumusta yung offering mo? Eh, ako may paso yung nagpipray na. So, kung yun pala yung sapat na, ba't nagturo pa sa giving? Tama. Tama. Eh, ikaw nga, hindi sapat ng umagahan lang, may tanghalian ka pa. May hapunan ka pa. Ba't pagka pang iyo, hindi ka masapatan? May pag-Diyos, wala pa nagagawa. Naunawa na ako ng Diyos. Kaya ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Parang ang banal-banal natin ngayon. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Yung iba talagang focus na focus. Di ko maintindihan kung ano pinagpupukusan. Natututo ba tayo? Alam mo, bibigyan kita ng karapatang makatulog kung ikay nag-pay first fruits. Bibigyan kita ng karapatang hindi makinig kung nagtatights ka. Pero kung naiwas ka lang sa pinag-uusawa natin kay kinatulog, mahiya ka sa kalis mo. At saka sabi,
Don't just give, but cheerful. Tingnan niyo po ang talata. Nandiyan ba kayo? We love, bakit ito nakakatulong, eager to give? We love the Lord, we low down to the Lord. Hindi sinabi ng Panginoon, mahal ko na naman ang Panginoon, sapat na yan. Ang sabi ng Diyos, let Him give. Kayo ba mga babae, sapat ng mahaling kayo, sabihin ng mga lalaking mahal kita? Sapat na ba kayo doon? Ay sabi pa ng iba, anakan mo ako. Kalain mo yan, mayroon pang pelikulang ganyan. Hindi talaga sapat. Kumusta yung tithes? Nagtatights ba kayo? Pag di ka nagtatights, kahiya ka. Bakit? Pa-aircon ka pa, hindi ka naman nagtatights. Gusto mo pa doon sa kada isang aircon. Tapos di ka pa naman nagtatights. Hindi nyo ba alam, may pinangbabayad yan, ay tithes. O kayo mga kinakaon, bakit nagulong ang jeep? Dahil ang tithes. Wala naman dito ang bunganga ng langit at kada linggo'y nabuhos. Lahat ng ating ginagasto sa simbahan, yan ay pera ng Panginoon. Hindi nyo pera yan. Hindi ko pera yan. Kaya ito tatandaan ninyo, members, hindi nyo pakain ang pastor. In fact, kayo pa nga ang umaagaw ng dapat ay ipapakain sa pastor. Kapag hindi nyo ibinibigay yung sa Panginoon, tapos matitisod ka pa. Ang dami mong reklamo, wala ka naman palang ginagawa, totoo, kay Kristo. Tama? Talagang hinihilan nyo ako sumigaw Dahalan yung mata. Totoo yan. Kasi mga kapatid, hindi madali mag-aral ng mensahe. Tutulugan mo lang. Hindi madali. Pwede ko naman basahin lang yun lalagyan ko pa ng mga puntos na magkakatunog. Yun pa ang nagpapatagal. Yun lalagyan mo ng puntos na magkakatunog. Tignan nyo, di ba? Ano sabi ng una? We love the Lord. O di dapat ako magsimula uli sa L. We low down to the Lord. Madali ba yan? Baka tayo we logaw to the Lord. Hindi madali. Amen. Tapos ang masama mo na pag napakinig pa, lagi na pastor, mura ng mura. Bakit mahal ka ga? Sige ka naman mumurahin Di ka naman mahal. Tama ba? Kaya naman na. Ito ang ulitin ko sa inyo. Nakikinig ba kayo ng Bible? Ito ba'y salita ng Diyos? Ito ba'y maganda? Ang tanong, masaya ka ba? Nakakalungkot. Alam mo, ang tunay nakakakita ng inyong itsura, ako. At saka, higit sa lahat, ang Diyos. Amen? May nangyayari ho bang paglago, pag tayo nagbibigay sa Diyos? Una, we love the Lord. Ito ang tanong. Pag tayo pala nagbibigay, inuuna natin ang Diyos. Pag tayo pala nagbibigay, nagpapakumbaba tayo sa Diyos. So, let Him give. The word let, agree, allow. Pumapayag ka sa Diyos. Amen? Para baga ang lalaki naman ligaw, nung masabi, oo. Ang ibig sabihin ng oo, payag na ako. Ang tanong, payag ka ba sa Diyos na magbigay ng first fruits? Payag ka ba? Kita mo yan. Payag ka ba? Payag ka ba? So, let Him give. Abay, nagpapakababa sa Diyos, hindi maaaring hindi lalago. Ito niyo po ang talata. Santiago chapter 4 verse 10. Magpakababa kayo sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, hindi sa paningin ng tao ha. Sabi,
Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Kaya kung tunay kang nagbibigay, bakit ikaw ay masama? Bakit hindi maganda ang nangyayari? Sabi ng Bible, kapag minahal mo ang Diyos, gaganda ang buhay. Pag sinabi ng Diyos, pag nagpakumbaba ka sa Diyos, sa magitan ng pagbibigay, itataas ka niya. Hindi nagsisinungaling ang Diyos dyan. Kaya kung gusto mo talagang magkaroon, magbigay ka. Ito ang challenge ko sa inyo mga kabataan, sa inyo mga magulang. Huwag kayong puro ngak-ngak, puro magagandang salita. Gawin natin! Gawin natin! Mahirap naman lahat na inintindi ng pastor. Na kayo mismo hindi pagpalain, ay inaaralan naman kayo ng Bible, hindi kayo pagpalain. Amen? Tama ba? Ang ina, pag nagpapasuso, lalaki dapat ang anak. Ngayon kung itong anak na ito, malaki na sumuso, abay dumiskarte ka naman ang iyo. Nakakapagod din naman yung lahat na isa pastor. Pastor, ay walang garne. Pastor, ay walang garne. Pastor, ay paano are? Pastor, ay paano are? Ay kailan mo inintindi ang pastor mo ng gayaan? Tama ba ka? Tama ba ka? Ito ang turo ng Diyos. Gusto mo kayo yumaman? Gusto mo kayo pagpalain? Huwag kang madamot sa Diyos. Pastor, kayo naman hindi makapagbigay. Okay, mahirap lamang. May mas mahirap pa sa iyo. Sa Biblia na nakapagbigay. Tama? Tama? Merong babae na ang kanyang kabubuhay na lang ay 2 lepta, ibinigay pa. Yung babaeng bao. In fact, mga kapatid, ang record sa Bible na giver, kalimitan mahihirap. Totoo na. Ang 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, ang china-challenge ni Corinto, ang kanilang example ay Macedonian churches. Ang Macedonian churches, mahihirap. Kung tayo may kantang isang kahig, isang tuka, ito'y 3 ng kahig, wala pang matuka. Pero, giver! Giver! Masaya sa Diyos! Kaya huwag mong i-excuse sa akin na kaya kung hindi makapagbigay, ako'y mahirap. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka nagbibigay, ang Diyos ba talaga'y una sa'yo? Ikaw ba talaga'y nagpapakumbaba sa Diyos? Pambihirang iba, ang lalim ng bulay. Young people, napatulog-tulog, nagtatayos ka ba? Nagpe-first fruit ba kayo? Nagpe-first fruits ba kayo? Nako, tapos ang araw, mahihili kayo doon sa pinagpapala. Ito pa malukot eh. Ito huwag kayo matitisod sa akin ha. Huwag kayo matitisod sa akin. Kasi dapat alam ko yan eh. Lagi tayong nakanganga doon sa meron. Manghihiram ka. Mangungutang ka. Baka naman ang iyong gastos wala sa lugar. Huwag kang makipagsabayan sa gastos ng meron kung iyong peri kakaunti talaga. Tama? Tapos, nakipagsabayan ka, hindi ka na nag-tithes. Wala kang first fruits. Tapos dadaing ka. Hindi ka talaga pagpapalain. Hindi pinagpapala ng Diyos ang hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi pinagpapala ng Diyos ang hindi suko sa Diyos. Pastor, ako'y nagmamahal at ako'y suko. Nasaan ang giving? Kasi pinag-usapan dito, giving. Giving. Hey! Kaya mong patunayan na mahal mo ang Diyos, na kaya mong patunayan na ikaw ay suko sa Diyos, so let Him give.
Gusto natin spiritual development. Nagbibigay ka ba? Tama namang hindi lang pera ang giving. Pero hindi ibig sabihin natin i-excuse na yun, hindi na yun. In fact, sa Bible nga, kayamanan pa ang ibinibigay. Yung wise men ang ibinigay, ginto. Tao po. Tao po, tao po. Tao po. Tapos ito pa malupit. Napakagalante mo sa kapwa Kristiyano. Pasikat kang gumastos. Ang giving mo sa Diyos. Nako, sabihin mo na ako'y walang kabarkada, basta ang Diyos ay aking inuna. At kaya naman may mga taong tingin-tingin sa iyo dahil may pera ka. Unahin mo muna ang Diyos sa iyong pera. Diyan mo masusukat ang tunay mong kabarkada. Tao po. Tao po. Tao po. Nakakatulong ho ba ang giving sa paglago? Bakit ito nang papaloob doon? We love God. We low down to the Lord. Are you there? Ba, may pangako ang Diyos ang nagpapakababay kanyang itataas. Ay baka kaya hindi ka pagpalain, hindi ka marunong magpakumbaba. Hindi ho pagpapakumbaba ang mababa. Baka kaya ka ibinaba dahil hindi ka marunong magpakumbaba. Baka kaya ganyan ang style ng buhay mo, lagi ka nasa bababa kasi hindi ka marunong magpakumbaba. Ano ang pagpapakumbaba? Magbigay ka! Hey! Ang sabi ng 1 Peter 5 verse 6, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Ang tunay nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Itinataas ng Diyos yung nagpapakumbaba. That's why, let Him give. Hindi mo pwedeng sabihin nagpapakumbaba ka na hindi ka napayag magbigay. Are you with me? Luke 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At hindi naman ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Unless you let yourselves to give, even calling upon the name of the Lord is useless. Kahit patawagin mo ang Panginoon, 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 di mo naman ginagawa ang kanyang sinasabi, useless. Our text is about giving. Useless to call upon the Lord, then you let not yourself to give. Amen? Amen? Ano ba mas nakikita ang pagiging giver mo sa kawalan? Mas napatutunayan ang generosity natin sa kawalan. Hindi pag mayroon. Naintindihan niyo ba yan? Binanatan pa nga ng Panginoon yung iba. Kaya naman kayo nagbibigay, kayo mayaman. Barya lang yan sa inyo. Pero itong babaeng ito, yung kanyang kabubuhay, ibinigay. Mas napatutunayan ang pagbibigay, yung ikiwalay di wala, nagbibigay ka pa. Kaya pag inantay mo ikimeron, ay magaling kung magkaroon. Tama? Parang inantay mo ng kawalang katotohanan. Ay kaya nga kayo magbigay na kayo magkaroon. I challenge you. Ako po yung nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi to akin. Sana patunayan natin ang Diyos ito to. Sabi nga ng Bible, subukin niyo ako. Kung hindi ko buksan ang dungawan sa langit at ibuhos ang pagpapalang walang silid kalagyan. Ay puro tayo pakinig, takot na takot naman tayong gumawa. Gusto niyo ba lumago sa Diyos? Gusto niyo ba develop? Anong gagawin natin? Dapat eager tayo magbigay. Eager.
cheerful, willing, prompt. Naintindihan ba ako ng mga papungay-pungay na? Naintindihan nyo ka ako? Ako naniniwala, kung yung sobre mo may tights. Ang hirap sa atin pa dito, puro forma, wala rin naman. Alam mo, hindi nakakatuwa yung bulaklak ng salita. Sa gawayan. Sa gawayan. Anin ko yung bulaklak ng salita, hindi ka naman marunong magpakasal. Tama? Ang pag-ibig na ikita sa gawa, so let him give. Nakakaawa ang simbahan na puro porma ang naan doon. Mukhang santo, hindi naman nagbibigay. Nakakaawa. Bakit? Monthly, itanong nyo kung magkano expenses ng simbahan. Monthly. Hoy, gising. Kaya kinakikinig. Pambira eh. Dito ka makakatulong, di ka makikinig. Ano gusto mo? Puro ka bibigyan lagi. Ay sala ang utak mo. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung laging iisip mo ikaw ang tutulungan. Gumawa ka ng paraan ng Diyos para ikay makasalba. Pagpalain ng Diyos. Sa Diyos kang umanga, huwag sa pastor. Sa Diyos kang nga. At nakakalungkot, mayroon tayong tinulungan. Pag natulungan at nagkaroon, akala mo kung sino na. Tama ba? Amen. Number 3. John 14:15. Tingnan niyo pa ang sabi ng John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig. Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Ano ating pinag-uusapan? Ano ating pinag-uusapan? Eager to give. Mahal mo ba ang Diyos? Ano ating pinag-uusapan? Eager to give. Mahal mo ba ang Diyos? Ay pakibasa nga ng talata kung mahal mo nga ang Diyos. Basahin nga natin ang talata. Ano sabi dyan? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ala, kita naman ng Diyos ang aking puso. Hindi yun ang sabi ng Bible. Tutuparin nyo. Amen. Pandalwa pa lang yan. Sabi nga ni Pastor ni, mayroon pa akong bala. Si Pastor yung nag-preach sa atin. Sa totoo na, sabi nga na NTUA, sa tao nakakaintindi, hindi na kinakailangan ng maraming sabi. Pero huwag masabihin man sa akin, nakaintindi ka, tapos sa linggo, wala uling tithes. Wala ring offering. Are you with me? Are you with me? Nakakalungkot. Nakakalungkot yan. Then number 3. We are learning from the Lord. We are learning from the Lord. Verse 7. Hindi ba? Isa naman talata ang ating ganoon eh. Di ba sabi ng talata? Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. Bakit we are learning from the Lord? Pag tayo nagbibigay, not grudgingly or of necessity. Ito, tatanungin ko kayo. Ang ama ba ay napilitan at masama ang loob na ibigay ang kanyang anak? Bigyan mo nga ako ng talata sa Biblia. Nang ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, siya'y napilitan at masama ang loob. Hoy, are you still with me? Ito, ipakita mo nga sa akin sa Bible na ang Panginoong Jesus ay masama ang loob na ibigay ang kanyang buhay. So kung tayo nagbibigay ng masaya, natututo tayo sa Panginoon.
Amen. Amen. Para 20 pesos na, sama-sama pa ang loob. Alam niyo ba ang giving, hindi yan sa amount. Yan ay sa percent. At yan ay faithfulness. Alam niyo kung ang aking 40% ay kasing laki ng inyong sweldo, malaki yun. Kahit kayo 60, kahit kayo 100,000, kung yan naman ay tithes lang, maliit yan. Maliit yan. Tama ba? Kung ako ay nakita ng 5 milyon at ang giving ko po ay 40%, magkano yon? Sa 20% na lang, malaki yung 5 million, 1 milyon yon. Kaya gusto ko ako ipagpalain ng Diyos. Amen? O, kumusta kayo? Ito ha, pasintabi kayo ha. Are you with me? Magkano ang ginagastos ninyo sa pagmimintina ng inyong sasakyan? Kaysa pagmimintina ng gawain ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Magkano ang ginagastos ninyo sa pagmimintina ng inyong sasakyan kaysa ginagastos nyo sa pagmimintina ng gawain ng Panginoon at ng mga manggagawa? Actually, ang giving ho natin, napakaliit ngayon. Nababayros ang ating giving ngayon. Tama? And I cannot compel you to give. But what I am doing is challenging you the reality of your relationship with God. Kasi, who am I to compel you? Ang aking challenge yung sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Ang aking sinasabi yung sinasabi mong ikisusunod sa Diyos. Ang aking sinasabi ay yung sabi mong ikinatututo sa Diyos. Di ba? Di ba? Magkano ang ginagastos mo sa cellphone mo? Kaysa ginagastos mo para sa Panginoon. Pambira. Tapos pagdating sa church, basta na lang kung ano ang bubuksan. Parang siyang may-ari, ang kanyang kuryente parang kuryente. Pero kung magbigay naman sa Panginoon, are you with me? Yung iba nga dyan, iniiwanang bukas ang tubig. Ano ba? Yung tubig dyan, lalo sa bowl, ang diretso na yun ay deposit. At ang deposit, pag ginapuno, magkano bang pasuksok, pasipsip? Kulang ang 20,000. Sa pagpapasipsip. Kalay mo, tayo na kaya magtulong-tulong nang sumipsip. Mga kapatid, dahil tayo gumagamit ng aircon, kulang ang 6,000 monthly. Tayo nagpagawa ng jeep, natanggal, nasira ang makina, 75,000. Yung bawat alis na 500 na hindi natin namamalayan sa bawat gastusin, sumusuporta tayo ng mga manggagawang nasa 20,000 plus. Tayo po ay nagpapakain ng mga bisita natin ng bigas para wag nang umalis pag linggo kahit membro. Yan po ang gastusin natin. Tapos ikaw, hindi ka nagbibigay. Ano ka ba? Hey! Tama ba? Hey! Tama ba? Pwede ko rin naman gawin niya, kalamit 13,000. Sana hindi ko na binawasan. Marami ng damit yung kay Utoy at pagkain. Pero lalo akong paghihirapin ng Diyos pag hindi ko siya inuna. Tapos ang iba sa inyo, may gana pang matisot pag pag-uusapay giving, di ka naman nagbibigay. Tama ba? Tama ba? Are you there? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Mga kapatid, bakit naman ikaw ay sasama ang loob? Ito ang tanong ko.
Saan ka nakakita nagmamahal na masama ang loob? O kaya pinag-aalinlangan mo, Pastor, baka kung saan naman dalhin ng pastor niya pagka ibinigay ko. Ay sa totoo na, magaling pa nga ang hindi nga ibigay. Dahil totoo na mga kapatid, kahit gastusin ko yan. Dahil ang giving ay sa mga manggagawa. Pero hindi ko ginagawa yan. Kaya pa magkaganito ang simbahan niyan kung ang pastor na ito'y mukhang pera. Naniniwala ko ba kayo? Hindi ito magkakaganito. Noong ako'y dumating sa Taisan, may baon akong $1,000. Walang jeep. Ang tricycle pa noon, nung umaahon daw din iwan ang sidecar. Nung kami kina Brother Albert, di nga, yun yata yung tricycle noon, naiwanan daw si Dante. May ahon ng motor, wala ang sidecar. Yun ang amin noong service ang una. Pumupunta ako kay na Inay Loling. Nag-Bible study kami ni Anton. Hindi ko alam. Tumahin na pala ako. Dahil ang tama ng Ay, hindi ko man alam. Ay, di ako Bible study. Buksan niyo po yung Bible. Tawa ng tawa sa audience. Bigay na, itsura niyo. Hindi ko naman alam eh. Alam sabi sa akin ni Inay Loling, basta maganda yung malinis ang puso. Sabi ko, paano yan? Hindi na nga ako nakakalakad. Ganito pang aming service. May pera ako. Ipagagamit ko yung $50,000. 50,000 pesos. Ang unang jeep natin, ang bili natin ay 52,000. Kulang ng 2,000. Kinuha ko sa mission. Hindi ko na kinukuha yung 50,000 na yun. Nakaisip akong magpatayo ng simbahan. Dinarawengan ni Brother Rowell ng design. Ang ganda. Pero habang ginagawa, kita ko wala ng pundo. Wala pang bubong, wala pang panara. Sino mag-iisip na yun? Kayo ba nag-iisip na yun? Pastor pa rin. Sabi ko kay Madam, kasalukuyang hibang na hibang pa siya sa akin noon. Yung sabog natin, ipagpapabubong muna natin. Yung sabog natin, ipagpapalagay muna natin ng panara ng simbahan. Are you with me? Sino nag-isip niyan? Di yung laging naandito. Nabubungan, nabintanaan. Tapos yung iba kung ano-ano pa ang sinasabi. Kaya mo ga magbigay ng 50,000? Na wala ka naman? Kaya mo bagang ibigay ang iyong sabog at ipagamit para lang magamit ang bahay ng Diyos? Nagreklamo ba ako? Kaya ba yung nakapakinig sa akin ng himutok? Wala. Bakit ko sinasabi ito? To challenge you. Tama ba? Are you with me? Sabi ko, kulang didiskarte pa ako. Nininungin ko ang pinakamayaman sa Taisan. Nininong ko si Bilyena, ang ninong nanding. Sabi ko, Ninong, kailangan namin ng buhangin at graba. Ay sige na anak, sumulat ka lang at bahala at pakukuha. Ay ba kung babayaran natin ang graba at buhangin, hindi tayo makakapagpagawa. Sinong dumiskarte na yan? Ikaw? Tapos may gana ka pang sumama ang loob sa pastor mo. Sino ang nagpapintura ng simbahan? Kaninong pera? Nininong ko kay Jimwell, si Bidong. Natawag na sa'yo, pare! Sige, pare ka ng pare. Ay sabi sa akin ni Bidong, may ngayon yung simbahan, lungkot, walang kakulay-kulay. Ay, hindi ka nagbibigay ng pampakulay. Ay, sige, pakuha mo kay Hendra. O, dinadali mo. May kulay ang simbahan natin ngayon. Sinong ginamit? Diskarte. Tapos pag ang pastor discourage, malungkot, kung ano na pang mapapakinig, nasaan ka? Amen?
Hindi ko pinagmamalaki yan. Ichina-challenge ko lang. Kasi masamang ipagmalaki ang ginagawa. Ngayon lang minsan, matauhan tayo sa reality. Minsan mga nagsasabi, pastor may tamad-tamad, di naman nahayo katulad ng mga worker. Bakit? Sino ba ang humamon para sila mag-worker? Dikat itong hinahamak mo rin. Eh kaya pa kayo mag-worker ako, hindi ko challenge. Minsan, yung ibang gumawa, hindi na nakita yung dahilan kung bakit gumawa. At ang kalimitan ng kagayaan, yung makitid ang pananaw sa buhay. Ang lingkod niyong ito, lahat na iniisip sa gawain ng Diyos. Pati ang inay, pinagsilusan ang gawain ng Diyos. Tapos ang saklap, magbibigay ka lang, sasama pa ang loob mo. Mga batid, hindi ako mukhang pera. At saka ang magmamanis talaga niyan ay pastor. Kasi hindi mo na yung pera. Once it is given, it is given. That is now no longer yours. Ito'y sa Diyos. Ako ang magmamanis yan. Tama ho ba? Tama ho ba? Kaya kung ikaw nagdududa, sa iyong binibigay, magaling pa nga huwag magbigay. Pero huwag mo sasabihin, mahal mo ang Diyos. Huwag mo sasabihin, mapagpakumbaba ka sa Diyos. Huwag mo sasabihin, natututo ka sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, so let Him give. Number 4. Are you there? Verse 7. Verse 7. Malapit tayo matapos. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Iwasan natin yung masama ang loob. Or of necessity, dahil kailangan lang. Bakit? For God loveth a cheerful giver. Number 4, we are loved by the Lord. Paano hindi tayo lalago niyan? Cute na cute pala sa atin ng Panginoon. For God loveth a cheerful giver. Mahal ang Diyos yung eager magbigay. Are you there? Sabi nga sa inyo ng magkaiba po ang love ng John 3:16 at ng 2 Corinthians 9 verse 7. Lahat ng ligtas saklaw ng John 3:16. Pero hindi lahat ng ligtas saklaw ng 2 Corinthians 9 verse 7. Are you with me? Amen. Lahat ng ligtas ay saklaw ng pag-ibig ng John 3:16. Pero hindi lahat ng ligtas ay saklaw ng pag-ibig na sinasabi ng 2 Corinthians 9 verse 7. Maliwanag ko ba? Bakit? Hindi lahat ng ligtas masayang magbigay. Sinabi mo pang ligtas, pinagdadamutan mo ang Panginoon. Masama din yun eh. Hindi masamang timpla yun. Pwede bagang kayo iinom ng kalamansi kasabay ng kape? Para hindi bagay, ano? Pwede mo ba pagsabayin ang kape at saka kalamansi? Pwede naman, di sa malala na lasa. Anak ka ng Diyos, tapos tampo ka sa Diyos para sa mga lasa. Tama ba? Tama ba? Sa akin, mas maganda pang magsama ang pait at ang tamis kaysa asim at pait. Anak ka ng Diyos, tapos masama ang loob mo sa lingkod ng Diyos, parang hindi bagay. Parang hindi bagay. Tama ba? Are you there? Laureate na antayin ko sa inyo. Ano? Then last, yun. Ganahin na. Last. We are loved by the Lord. Ang Diyos pala mahal niya yung mapagbigay. Kasi love begets love. Pag minahal mo ang Diyos, mamahalin ka rin niya. Pagdamutan mo ang Diyos. Diba? Para sa mga magulang, kayo mga magulang ha, dito tayo nami-misinterpret
ng mga magkakapatid. Akala ng mga magkakapatid, nagtatangi ang mga magulang. No, ganito po yan. Lahat ng anak mahal ng magulang. Sa kontekstong usap. Pero may iba ring pagmamahal ang magulang doon sa masunuring anak. Totoo yan. Lahat ng anak ay mahal. Pero may naiibang pagmamahal sa masunuring anak. Yan ang John 3:16 and 2 Corinthians 9:7. Lahat ng anak ng Diyos, mahal ng Diyos. Pero iba pa rin yung mahal ng Diyos ang kanyang anak sa 9:7 ng 2 Corinthians. Maliwanag ko ba yun? Ayan tanong, mahal ba kayo ng Diyos? Anong konteksto? John 3:16. Ayan tanong, mahal ka ba ng Diyos? Pag ang ginamit ay 2 Corinthians 9:7. Mahal ba kayo ng Diyos? John 3:16. Mahal ba kayo ng Diyos? 2 Corinthians 9:7. Kita mo, iba ng usap. Iba ng usapan yon. Tama ba? Ano yun ko na, mahal ba kayo ng Diyos? Sa John 3:16. Ay sa 9:7 ng 2 Corinthians. Yun lang. Yun lang. Ang nakakatulong sa Diyos sa kanyang gawain ay yung minahal ng Diyos dahil ang 2 Corinthians 9:7. Then finally, we are lifted up by the Lord. Verse 7 again. Tamo, isang talata lang naman natin nakuha. Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Dito tayo magtatapos. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Kapag tayo pala ay nagbibigay ng first fruits, we honor the Lord. Are you there? At sabi ng Bible, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalin ko rin naman. Kaya ang 2 Corinthians 9:7, garantisadong lalago tayo sa Panginoon. Pagtama ang konteksto. Tama? Ngayon, bakit tayo walang tunay na improvement? Ay baka naman ikaw gusto sa pakinig, pero sa aktual ayaw. Totoo yan. Ang kailangan natin aktual. Gawa. Kaya may aklat ng mga gawa. Book of Acts. Kasi ang isinusulat ay gawa, hindi ngawa. Tama ba? Ay ang tanong ko yung atin ubang giving, ginagawa talaga natin. Hey, gagawin ho ba natin ng tama? Kasi pag hindi yan tama, walang mangyayaring improvement sa iyo. Ang tama yung sinabi natin. Tayo mag-pray. Mapagpala namin Diyos sa langit. Kami po sana ay iyong tunay na kinausap ngayong umaga. Na ito hindi magdadala sa amin sa pag-ayon lamang dahil tama ang aming napakinggan. Umaayon kami dahil maganda ang aming napakinggan. Pero kami salungat dahil ayaw naming gawin. Habang tayo nakayuko, nakapikit. Kung ang tunay na pagbibigay at pagbibigay, ang tunay na pag-ayon, itong ilapit mo sa unahan sa Panginoon. Lord, I am willing. God bless you. Dito sa unahan. Dito sa unahan. Wala ditong incob. Ito'y presensya ng Panginoon. Don't just be convinced
of what truths you heard this morning, but prove it. Prove it. God bless you. Let's do it. Apply what we learned. Wala kang pinatutunayan, magagandang katotohanan sa iyong buhay hanggat hindi mo ginagawa ang giving. Wala ka pang pinatutunayan. At kung ginagawa mo na ito, dapat ito yung maganda ang dulot sa iyo. Hindi kapaitan. Hindi sama ng loob. Dapat kagalakan at lalong paglapit sa Diyos. For God loveth a cheerful giver. Pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Sana nakaabot ito sa aming mga puso na hindi lang kami puro ayon dahil maganda ang mensahe. Hindi lang kami na-entertain dahil maganda ang mensahe. Dahil hanggat hindi pa namin tunay nitong ginagawa at kami napapaganda at naging lalong positibo sa iyo habang ito'y aming ginagawa, wala pa kaming napatutunayan sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.